Amen. Hallelujah. Praise God. May kasama po ba ako ngayong umagang ito? Yeah, masanay po kayo na lagi ko kayong palalakasin ng inyong mga immune system pag ako po ang tumatayo sa inyong harapan. Para maganda po naman tayong lahat ay nagiging masigla spiritually at nagiging masigla rin physically. Amen? Dahil minsan sa pagsigaw po natin, na ilalabas din natin yung mga damdamin at saloobin natin na minsan ay hindi natin masabi, hindi natin maisigaw, hindi maisiwalat. Pero sa simpleng pagsigaw, naiibsan yung ating mga nararamdaman. Amen? Yeah, kaya kailangan lagi po kayong nagsasalita. Kailangan meron tayong interaction. Kasi hindi lang naman po sa online ako nakakatuto, kundi sa lahat din ng narito. At nakakatuwa nga po sa umagang ito dahil tayo punong-puno naman. Because kahit wala po yung ating spiritual parents, dahil po masanay na po tayo ng every second Sunday of the month, sila po ay humahayo sa Laguna dahil yun po yung kanilang schedule. At talagang hectic po yung kanilang schedule na mag-asawa dahil sa susunod na linggo naman po ata or katapusan ay pupunta naman po sila sa Davao de Oro sa ating nga pong daughter churches doon sa pamumuno po ni Pastora Miriam at Pastor Dennis, yung mag-asawa pong ito, at doon niya po gaganapin ang anibersaryo kasama si Pastor Rodel. Kaya sa umagang ito ay mapalad po pa rin tayo dahil tayo nakadalo ng masigla. Tingnan mo yung katabi mo kung masigla nga. Nakangiti mo ba? Gusto ko po kasi lagi kayong masaya. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay laging talunan, mukhang laging lungkot na lungkot, para bang pinaksakan ng langit at lupa. Diba? Kung gano'n pinasisikat ng Panginoon yung araw sa masama't mabuti, gano'n din pinararanas sa ating mga anak ng Diyos ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Kaya dapat lagi tayong pisturang-pistura, masaya, maligaya, sa kabila natin pinagdadaanan. Kasi hindi naman po talaga tayo exempted. At tayo laging nadadamay sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin. Amen? At sa umaga pong ito, ay patuloy po tayong tumayo. At tayo po ay magbasa ng banal na salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Buhat sa Matthew chapter 13. Nabuksan niyo na po ba ang inyong mga Biblia, mga electronic gadget, o namang gamit nyo pong hard copy na Bible? Matthew chapter 13 verses 24 to 30. Matthew chapter 13 verses 24 to 30. At kung nakita nyo na po, sabay-sabay po nating basahin. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inyong hinasik sa inyong bukid? Bakit pumita mo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubulutin na po ba namin ng damo? Huwag, baka mabulot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-ani, sasabihin ko sa tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Pinamagatan ko po itong the fruit of your work. Mapalad ang pagbasa sa salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat patuloy, O Lord, we acknowledge your Holy Spirit in the midst of us. Tangyang grasya mo, ang gloria mo ang aming nais maranasan. Mangusap ka, O Lord, magpakita ka, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto, na kasama naming nagpupuri
sumasayaw at umaawit sa iyong dakilang pangalan. Maging sa mga taong nanonood online na patuloy na kumukonekta, O Lord. Patuloy mong pagpalain ng mga salitang ito upang maging pagpapala po sa bawat isa sa amin na nakaririnig, dumidinig at sasagawa ng mga salitang iyong ipinanghahatid sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong umaga. Patuloy, O Lord, na gamitin mo lamang po ang iyong lingkod upang maging tungtungan at instrumento ng iyong mapagpalang kamay, O God, sa umagang ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at ang tanging grasya mo, ang gloria mo, ang aming mararanasan. Ikaw ang magiging mabuting guro, tagapagturo at siyang magtuturo, O Lord, ng lahat ng karunungan, kaalaman na nais naming marinig buhat sa iyong mga salita. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Let your will, in your way, in your wisdom will be done. In this morning, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Makakaupo na po kayong lahat. Last week, nangaral nga po si Tita Richie, ating nga pong pinag-aralan. Kung nandito po yung iba, dahil wala po ako last week, medyo busy lang po kami ng mag-asawa, kaya nagpaalam kami kay Tita Richie na maaring mawala muna po ako sa inyong paningin, baka nagsasawa na rin po kayo sa akin. Kayo may nagsasawa na sa amin. Salamat sa Diyos naman at maraming nagmamahal. Medyo busy lang po kami mag-asawa at nagpaalam po kami na maybe a couple of months ay wala po muna kami rito. So, pero nandito pa rin yung po kaming atin at dadalo, lalo na kung meron po kaming mga schedule. May naayos lang po na konti. Hindi naman po ito masama ang aming ginagawa dahil nga po kami pinagpapaumpisa muli ng aking misis ng isang maliit. Malaki! Yan, malaking business. Ayoko pong magsabing maliit, ano? Agdideklara tayo. Nagpapaumpisa muli kami upang makabangon muli, makapag-umpisa muli. Dahil sa totoo po ay wala na po taga kaming source of income for a while ngayon po. Pero hindi naman po doon na lang umiikot ang aming buhay dahil merong binigayang karunungan, kaalaman, kasanayan ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin upang magamit natin. Amen? Sa ating paglago, spiritual, emotional, and financial. Amen? Dahil gusto ng Panginoon maging productive ka. Amen? Nais ng Panginoon maging effective ka. Dahil hindi ka inutusan, hindi ka ginawa ng Panginoon sa mundong ito, hindi ka lumabas o nag-exist sa mundong ito na walang silbi. Amen? Kailangan ikaw ay gumagawa at nagsisilbi. This is the first command that God given to the humankind before in the book of Genesis. Sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 28, sabi ng Diyos, eto ang tinalang ko ang tao at ang utos na binigay ng Panginoon kay Adan. Humayo kayo at magpakarami. Punuin nyo ang buong sanlibutan o sandaigdig na mga bunga at punong kahoy na inyong maaring kainin. Be fruitful and subdue it. Amen? Kailangan daw tayo ay maghari katulad ng ating hari nasa langit. Kailangan tayo ay maging king sa kanyang kingdom. Although meron tayong nag-iisang king ng ating Panginoon Diyos, subalit ang gusto ng Panginoon, ikaw ay maging prinsesa at prinsipe sa kanyang kaharian. Amen? Parang layo, naintindihan niyo po ba ako? Dahil nga po, kung ang ating amang Diyos ay isang hari, natural ang kanyang mga anak ay isang prinsesa at prinsipe. Amen? At bilang prinsesa at prinsipe, kailangan kumilos tayo, gumawa tayo ng natutulad at katulad ng ating amang nasa langit. Dahil ang anak ng Diyos, hindi naman po parang lulugmog-lugmok, na parang nanghihirap o pinanghihinaan, parang hirap na hirap. Although nararanasan po talaga natin sa ating buhay, yung tinatawag nating crisis and poverty. Pero nang matanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, pinalaya na tayo sa crisis. Amen? Pinalayas na tayo sa poverty. Pinalayas na rin tayo sa pangungutang. Parang humihina na pagdating sa pangungutang, alam mo, nahahalata na. Although talaga pong nangyayari minsan ay nakahihiram tayo ng ating financial dahil sa pangangailangan biglaan o panghihiram ng hindi sinasadya o pangangailangan
na talagang hindi natin inaasahan. Pero naibabalik naman, di po ba? Lalo na kung tayo magpapaumpisa ng business. Lahat naman po tayo dito siguro, marahil ay hindi pinanganak na meron na talagang tinatawag na financial support o establish. Amen? Lahat tayo ay dumaan in process. Nagsimula sa wala at ngayon, tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang mayaman at mayaman. Tingnan niyo nga po. Tingnan niyo po kung doon niya na siya. Di ba? Pistura, pistura. Gusto ko po lagi niyo po tinitingnan yung mga katabi. Gusto ko rin po nakikita ko na ang inyong katabi ay masigla, masaya, nasa ayos na kalalagayan. Dahil hindi man po namin kayo maabot, at least merong someone beside of you na umuunawa, umiintindi at nangangamusta ba? Yung pangangamusta mo, yung napakasimpleng kamusta, yan ay napakalaking bagay na doon sa mga tao mayroong pinagdadaanan. Amen? Huwag lang yung pangangamusta na may kasunod na, mayroon ka ba dyan? Ano? Mayroon ka ba dyan? Meron ka ba dyan? Eto, bibigyan kita. Amen? Yan ang maganda. Meron ka ba dyan? Pag sinabi mo, wala nga eh. O, bibigyan kita. Mayaman ang Diyos natin. Paihiramin kita. Ang sarap siguro yung problema na hindi mo alam kung paano mo gagastusin ang pera sa bulsa mo. Amen? Napakasarap na problema. Yung hindi ka makatulog, ang dami ko ng pera, Lord. Ang dami ko ng mga property. Ano kaya gagawin ko dito, Lord? Bakit mo ko binigyan ng ganitong mga pag-iisip o ganitong mga kayamanan? Hindi po tayo dito nagdideklara o hindi tayo dito nangangaral about prosperity, blessing, but this is the real thing that God wants to us. Ito yung perfect plans ng Panginoon sa atin. Na ikaw at ako ay maging masagana. Like ko po sinasabi po sa inyo na tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Kung tayo patuloy na nakakonekta sa ating Diyos na buhay. Amen? Sapagkat ang lagi sinasabi sa John chapter 15, verse 5, apart of Him, we can do nothing. Kaya kung tayo patuloy na nakadikit, nakahukpong, nakakonekta sa ating Panginoon, I do believe na tayong lahat magkakaroon ng fruitful life, a blessed life. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay humiwalay sa sanga, ano po ang nangyayari? Unti-unting namamatay. Unti-unting nasisira, unti-unting nawawala. Kaya ang nais ng Panginoon, patuloy tayong nakakonekta sa Kanya. Sa Kanya lamang, hindi sa church na ito, hindi kay pastor, hindi sa mga worker, hindi sa mga taong katabi mo at minamahal mo, hindi sa mga sa asawa natin, kundi ang nais ng Panginoon, lahat tayo nakakonekta directly sa ating Panginoon Diyos. Dahil yung mga taong katabi mo, kasama mo ngayon, tignan mo nga uli, maari kang saktan yan. Amen? Maaring iwanan ka niyan. Amen? Dahil hindi malaman kung sino ang mauna sa inyong dalawa. Huwag naman po nawa sa ngayon. Amen? Pero ang katunayan yun, iiwanan kayo niyan. Iiwanan tayo. Pero Panginoon, kailanman hindi tayo iiwan. Lalo na kung tayo patuloy na nakakonekta sa Kanya, maliban na lamang kung tayo mismo ang gustong humiwalay sa ating Diyos. At last week nga po sa pangangaral ni Tita Richie, ay naintindihan natin at nakuha natin yung point, how God's Word work in our life. Amen? How the Word of God work in our lives. Kung paano ginagamit ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung paano ito gumagalaw. Kung paano ito nangyayari sa buhay ng bawat sa atin na mayroong pananalig, pananampalataya, at sumusunod sa kanyang mga salita. At sometimes, it will comfort us. Sometimes, it will encourage us. Sometimes, it will inspire us para magpatuloy, para lumago. But mostly, and most of the time, it will give us a painful experience. Dahil ang Panginoon, hindi naman po laging hindi pagkapurkit nakilala natin ang Diyos sa ating buhay, we are living in a bed of roses. Hindi po ganoon ang buhay. Amen? Lagi tayong merong ups and down. Hindi ito carousel na umiikot ka lang na umiikot the same place. Pero pagka roller coaster, at least kahit papaano, lumalayo ka ng banda. Di ba? Umiikot ka man sa isang lugar, pero meron kang napupuntahan kahit papaano. Lumalago tayo dahil dahil nakararanas tayo ng ups and down sa ating buhay. Amen? Kaya yung salita ng Panginoon last week,
It's very painful. Nakasasakit. Pero yun ang katotohanan. Amen? Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa John chapter 8, the truth will set us free. Amen? Kaya kung nalaman mo ang katotohanan, kapatid, sabi mo, kapatid, magbago ka na. Sabi mo naman, ikaw din. Yan. Amen? Sabay-sabay tayong nagbabago ng pananaw at pag-iisip. Huwag lang yung katabi. Sabat kailangan pati tayo. At doon nga po natin nakita at nasaksihan kung paano ginagamit ng Panginoon ang salita sa ating buhay. To correct us, to teach us, to direct us, to rebuke us. Napakasakit kapag alam mo na sa sarili mo tama yung ginagawa mo, pero sa tingin ng Panginoon, mayroon palang mali. Napakasakit, di po ba? Na parang feeling mo ay tama na yung mga decision mo, mga ginagawa mo, mga planuhin mo, mga sinasabi mo, mga nasa isipan mo, lahat ng mga pumapasok na parang maganda sa iyong pananaw ay pangit pala sa mata ng Panginoon. Amen? At kaya pag tayo ay ikinurek, nirebuke ng Panginoong Diyos, sometimes hindi nagsasalita ang Panginoon directly, but sometimes God allow us to put into a difficulties time in our lives. May mga bagay na inaalaw ng Panginoon ang bawat sa atin ay malagay doon sa mga painful experience. Sometimes failure, sometimes discouragement, sometimes rejection. So, ito yung mga bagay na masakit. Di po ba? Parang may pinagdadaanan kayo Hindi na kayo makasagot. Lahat na po tayo may pinagdaraanan. Pero mapalad ng Panginoon, mapalad tayo dahil meron tayong Panginoon na nagmo-motivate, nag-encourage sa atin. Amen? At ang lahat ng ito ay magmumula sa salita ng Diyos. Hindi tayo lalago, hindi tayo mamumunga, hindi tayo makapagpapatuloy kung wala ang tulong ng salita ng Diyos. Mga pangako ng Panginoon na nagiging makapangyarihan sa lahat ng taong sumusunod at nagtitiwala sa kanyang mga salita at pinagagawa. Amen? At naniniwala ko marami nang magpapatunay po niyan. Nang lahat ng sumunod, nagtiwala sa Panginoon ay nagtagumpay na. Amen? At yung iba nga po nasa langit na. Dahil sa kanilang tagumpay. Dahil kay Apostol Paul, ang sabi niya, Philippians chapter 1, verse 2, na to live is in Christ and to die is gain. Kapakinabangan. Talagang meron siyang boldness na ipahayag na ang mamuhay ay para kay Kristo lamang at ang pagkamatay o ang mamatay ay kapakinabangan. Yun ang sinasabi ni Apostol Paul. Kaya katulad din po natin, hindi naman po natin inaasam na tayo mapunta pa ron dahil marami pa tayong mga pangarap. Hindi po ba? Marami pa tayong inaasam. Marami pa tayong ninanais. Marami pa tayong pinaplano. Dahil ang katotohanan, masarap mabuhay sa mundo. Amen? Lalo na kung wala kang iniisip, walang problema, walang suliranin, walang sikalot, yung smooth life. Amen? Napakasarap na yung matutulog ka na wala kang iniisip, kundi yung asawa mong katabi ngayon. Iniisip niyo mo ba ang asawa niyo? Aba, parang hindi na. Hindi nakasagot ang iba. Baka iba na yata ang iniisip. Natanong niyo ba minsan ang inyong mga asawa o ang ating mga asawa? Love, honey, ma, pa, tay, nay. Bago ka matulog, iniisip mo pa ba ako? O siyempre, di ba? Tatanungin natin din. Dapat meron tayong communication sa ating mga asawa o kaya sa ating mga anak. Ano, naisip niyo ba ako? Naalala niyo ba ako? Ano kaya? Ganun, baka meron tayong tinatawag na yung family relationship ay nagiging maganda. Amen? At kasi dahil hindi po natin alam ang araw ng bukas at hindi natin hawak ang ating mga pangangatawan. So at least kahit papaano, mawala man tayo sa mundong ito, na kasi sigurado tayong matutulog tayong tahimik. Amen? Katulad ng katabi mo ngayon. Tingnan mo nga kung katulog na yung katabi mo. Tingnan nyo nga po. Katulog na po ba? Ba yun, may nag-amin na. Baka binabangungot na yun. Ako? At dito nga po sa tekstong ating babasahin, at binasa, ito po yung pinamagato pong the fruit of your work. The fruit of your work. Sapagkat last week na pinangaral ito ni Tita Richie,
Alam ko na maraming salitang natanim sa ating mga puso't isipan. Marami tayong natutunan sa lahat ng nakinig na mataimtim. Kitang-kita nyo yung compassion ni Tita Richie habang dinideliver ang Word of God na parang isang inang nagpapaalala sa kanyang mga anak. Naramdaman niyo po ba yun? Tita Richie, parang nasasaktan pa sila. Hindi pa nakaka-move on. Kitang-kita nyo yung passion niya na pinalalahanan ang kanyang mga anak, pinangangaral ang mabuting salita, at para tayo ay maging tagumpay sa ating buhay. At alam ko ito ay natanim sa pinakamatabang parte ng ating puso't isipan. Amen? Subalit, ang mga butong ito o ang salitang ito ay nahilintulad ng Panginoon sa isang buto. At kung ating babasahin, ang buong book ng chapter 13, itong book of chapter 13 ay ginamit ng Panginoon ng napakaraming beses ng isang parabola. Parabola tungkol sa isang buto. This narrative, metaphor, illustration na ginamit ng Panginoon sa atin upang higit nating maunawaan at maintindihan ang buhay na darating sa kasalukuyan. Amen? At ang isang bagay na nakakapagtaka po dito habang binabasa ko po ang the whole chapter of book chapter 13, it is all about the kingdom of God, sa paghahari ng Diyos. At ginamitan niya to ng isang parabola sa pamamagitan ng isang buto. At nasasaad po dito na hinahalin tulad niya at hinahalimbawa niya ang Panginoong Diyos na isang farmer. Parang napakadali sa atin isipin at basahin na ang salitang ito'y madaling i-deliver para sa ating Panginoon. Pero kung ating pong pag-aaralan, kung anong buhay mayroon si Jesus Christ nung siya ay nangangaral sa lupang ito. Ano po ba ang kanyang propesyon? Saan siya lumaki? Anong buhay ang kanyang nakagisnan? Si Joseph na kanyang ama ay meron lamang o ay mayroong trabaho na tinatawag na carpintero. Carpenters. Parang napaka-imposible at parang awkward na mangangaral ang ating Panginoon about farmer, pero ang kanyang profesyon ay isang karpintero. Isang mangingisda na paniniwala ka ba kung ang isang mangingisda ay tuturuan ka sa pagtatanim? O ang isang farmer ay tuturuan ka kung paano mangisda? Maniniwala po ba tayo doon sa kanyang mga sinasabi at mga payo, opinion at mga godly advice kung ang nangangaral sa iyo ay hindi mo nakikita o hindi mo na ginagawa niya yung salita ng Diyos o yung mga bagay na kanyang ginagawa? Parang napakahirap paniwalaan sa isang tao na pakinggan ang kanyang mga sinasabi kung hindi niya ito ginagawa. You got my point? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hallelujah. At nandiyan pa po kayo. Dahil napakahirap naman po sigurong paniwalaan kung hindi natin kilala yung taong nangangaral at nagbibigay ng payo sa atin. Pero dahil sa aking karunungan at kaalaman ng Panginoon, nagawa niyang ipaliwanag na maayos kung paano gagamitin ang salita ng Diyos in effective way. Napaka-epektibo ang pangangaral na ginawa ng Panginoon at illustration dito po sa book of Matthew chapter 13. Dahil ginamit niya ang ilustrasyon na ang salita ng Diyos na katulad na hinayag ni Tita Reggie last week ay hinalintulad niya sa isang buto. Isang buto. At nagbigay pa nga po siya ng halimbawa na kung ikay mayroong pananalig, sabi sa Mark chapter 11, kung ikay mayroong pananalig na kasing laki lamang ng buto ng mustasa, pag sinabi mo sa isang bundok na ito na lumipat ka sa karagatan, ito ay lilipat. Hinalimbawa na naman po niya at ginamit ang metaphor ang salitang buto ng mustasa. Ganong kaliit ang butil ng mustasa? Malaki pa naman po ang buto o ang ulo ng posporo. Ganun pong kaliit. Siguro kasing laki lang po siya ng aspile. Nakakita na po ba kayo ng buto ng mustasa? Halos pares din po siya ng buto ng pechay. Halos parehas po siya. At dito nga po ginamit ng Panginoon ang ilustrasyong ito at ang mga salita
Nasabi po dito sa Matthew chapter 13 verses 1 to 6 and 8, na hinalimbawa niya na ang buto daw ay nalaglag sa ang buto nga po daw ay nalaglag along the path, sabi po sa verse chapter 3 to 4. At ang pangalawa, ito ay nalaglag sa rocky places, sabi po sa verse 5 to 6. At sa verse 7, ito'y nalaglag among the thorn. At ang panghuli, on the good soil sa verse 8. Makikita po natin dito na ang buto ay nalaglag in different kind of soil. Amen? You get my point? Pero ang nakakatuwa at nakakamangha po dito, ang buto na isang karakteristik na kanyang hinahalimbawa ay buhay. May buhay. At ang salita ng Diyos ay laging effective kahit saan man ito malaglag. Mabubuhay at mabubuhay ang salita ng Diyos. Magagamit natin at magagamit ang salita ng Diyos kahit saan ito lumakpak at saan ito matanim. Kahit yun ay sa mabato, matigas, maputik, buhangin, or even in a good soil. Nasa sa atin na lang po kung saan yun natin gusto ito itanim, yung salita ng Diyos. Kung tayo po ba'y magiging effective o tayo magiging destructive. It's our choice. Kung tayo ito ba'y nakaka-encourage o ito ay nakaka-discourage. Meron tayong mga choices na pwedeng piliin. Subalit, ang mahalagang makikita po natin dito sa ating tekstong binasa, buhat sa Matthew chapter 13 verse 24 to 25, may tatlo nga po akong nakitang importanteng things, o three important things in this parable. First, the sower. Sabi po dito sa verse 31, sa verse 24 ay ganito, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng mapanirang damo sa triguhan, saka umalis. There's a two kind of sower na nabanggit po rito. Amen? First is the owner, yung the good, you our Father, na isa nga pong sower na nagtanim at meron ding bad sower. Ito si Satan. At ang pangalawa po is the two kind of seed. Ano po itong two kind of seed? It's a wheat o the wheat, yung trigo, at ang pangalawa is a seed of tares. Damo, yung buto ng damo. Ngayon ko lang po nalaman, nang binasa ko po ito, ang damo pala meron din buto. Kasi nakikita lang po natin, as usual, sa ating daanan, ito kusa na lang tumutubo. Amen? Ngayon ko lang po nalaman na may buto rin pala ang damo. At dito nga po natin nakita yung huli, the soil. Hindi sinabi rito kung anong lupa, lumakpak o itinanim ang mga butong ating binasa. At meron tayong mga bagay na pag-aaralan buhat sa Matthew chapter 13 verses 24 to 30. Wow, to 30. Ito po ang aking unang nakita. Both were planted together. Yun po yung buto. Both the wheat and the tares share the common experience of having been planted. The difference in the experience is revealed in two every important way. First, the character of the seed. Siyempre, kailangan natin tuklasin at alamin kung ano ba yung buto na ating itinatanim. Katulad po ng pangangaral po namin dito, lagi ko po sinasabi sa inyo, hindi po lahat ng aming dapat sabihin ay inyong pakinggan. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi lahat ng daming sinasabi at pinangangaral ay dapat nating sundin. Pero I do believe, personally, kung ito'y sinabi ng salita ng Diyos, 100% atin itong pakinggan at atin itong namnamin. Amen? At naniniwala ko ang salita ng Diyos, it is a good seed. Walang pangit. Walang
masamang buto o salita ng Diyos na itatanim sa ating puso, sa ating isipan. Kaya makikita po natin dito na mayroon dalawang klase ng buto. Ang buto ng trigo ay nag-aani din ng trigo. At ang buto ng damo ay umaani din ng buto ng damo. Ito yung nadidinig natin malimit na salitang kasabihan ng matatandang kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Noon yon. Pero ngayon, may marketing. Meron po tayong ginagawa sa agriculture na ang mangga namumunga na po ngayon ng apple, ng mansanas. Pero literally, siyempre, kung ano ang puno, siya ang bunga talaga, in natural way. Pero in artificial way, nagagawa na po nito ng paraan ngayon. Amen? Kahit yung kalamansi, pwedeng mamunga sa puno ng makahiya. Ang problema po, tumitiklop yung kalamansi, kaya napipiga na siya ng kusa pag nasagi. Joke lang, nasa isip ko lang yun. Ano kaya yung kalamansi ay kusa na bunga doon sa makahiya. Pag nasagi, lalabas yung katas ng kalamansi. Kusa na siyang mawawala. Dito natin makikita yung character of the seed na lumaglag kung saan walang masamang buto buhat sa salita ng Diyos. Lahat ito ay kapakinabangan sa lahat ng nakikinig at sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos. Amen? Maaaring ang butong ito ay nalaglag along the path, on the rocky places, among the thorn, or on the good soil. Ang mahalaga, itinanim natin yung salita ng Diyos. Amen? Ang mahirap po nito, nangangaral kami nito every Sunday, pero wala namang nagsasagawa. Nakikinig lang, pero nandun lang yun yung nasa labas, hindi yung nandito sa loob. Amen? Wala dito niya sa loob. Maganda po yung buto na pinangangaral ng bawat lingkod ng Diyos, ating ninanamnam, ating tinatanggap, ating itong pinakikinggan at sinusunod, ina-apply sa ating buhay. Dahil naniniwala naman po ang inyong mga lingkod na tumatayo rito na hindi kami mangangaral para sa kasirian. Mapahamak ang buhay ng bawat sa atin. Kundi ang gusto natin ay lumalim, magpatuloy, lumago, at lalo tayong managana in all areas ng ating buhay. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon, kaya ito yung ating pinangangaral. Lalo na kung ang salita ng Diyos ay matatanim in a good soil. Kaya dapat po, gawin mong magandang vessel yung pangangatawan mo. Dapat yung iyong katawan maging isang magandang lupa. Amen? Natataniman ng salita ng Diyos na maging productive yung butong itatanim sa iyo. Amen? Parang nalulungkot kayo Wag lang po sana tayo maging pataba ng lupa pag tayo nawala. Maganda naman po sana yung buto na natanim sa atin ay mamunga ng 30, 60 at 100 folds. Amen? Sino gusto mangyari sa kanyang buhay? Sino po ang gusto magtagumpay? Sino ang gusto mapagpala? Sino ang gusto ang kayamanan? Di po ba parang lagi, dito yata ngayon nagiging active nawala na yata dito sa kanan ko. Natutulog po ba nandito? Hindi naman. Amen? Bakit? Huwag po kayo tutulog-tulog. Dahil sabi po dito sa ating text nung binasa sa verse 24, isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway. Kahit na natanim na ang buto sa ating puso, sa matabang lupa, kapag ito ay pag ito ay pilit na inaagaw at sinisira ng kaaway, mamamatay at mamamatay. The seed will die. Amen? Halimbawa po ba, magtanim kayo? Sino yung mga nahilig sa plantitos noong kapanahon na ng pandemic? Isa na rin po ako dyan sa Nawili. Kapag po ba tayo nagtanim ng buto sa lupa, kung araw-araw natin bubuksan at titingnan kung nag-sprout na, sa tingin nyo, ito kayo mabubuhay. Di ba hindi? So ano dapat natin gawin? I-cultivate. Dapat lang itong diligan,
At dapat din itong inaalagaan at kausapin mo din paminsan-minsan kasi may buhay yan. Amen? May buhay ang buto kaya dapat natin kausapin. Hindi naman parang siraulo pero talagang nakikinig din po minsan ng halaman kapag yan ay yung kinakausap. At the same time, yan po din ay kapakinabangan sa atin. Hindi lang nagbibigay ng oxygen. Yan ay pwede mo rin pagsumbungan ng iyong mga sekreto. Amen? Kung wala ka mapagsabihan, ibulong mo sa halaman at sa puno. Lalo-lalo na yung mga sama ng loob mo. Yung dinadalahin mong damdamin. Sabihin mo, kung ayaw mong sabihin sa iyong asawa, sabihin mo sa puno. Amen? Kita niyo ang Panginoon, isang gabi ay naghahanap, ay nagugutom. Nakita niya ang puno ng igos. At ngayon, siyempre, pag ang tao'y gutom, malimit yan ay ano? Mainit ang ulo. Laging galit. Nagugutom ang Panginoon. Masama siguro ang loob. Nakita ang puno ngayon ng igos. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw puno ng igos? Hindi ka na namunga. Kung yun ang gusto mo, kailanman hindi ka na mamumunga. O, di ba? Nilabas ng Panginoon yung sama ng loob niya. Nawala yung galit niya. Kaya ano nangyari? Yung puno namatay. Kaya kung may sabakay ng loob, huwag yung sasabihin sa mga asawa niyo. Sa ibang tao, baka mamatay yung relasyon niyo. Mamatay yung inyong mga samahan. Amen? Kung napag-uusapan natin ng maayos, maganda. Pero kung talagang minsan may mga salitang masakit, huwag na natin pag-usapan pa. Huwag nating hayaan na makasakit tayo ng damdamin. Yun ang mga salitang hindi dapat nating tanggapin. At ang pangalawa po dito nating makikita, the character of the sower. The good seed was sowed by the owner of the field. The tares were sown by the enemy. And obviously, it was an effort to ruin the crop and ultimately, it was attack upon the farmer. Nakikita po natin dito yung dalawang klase ng karakter ng sower. Isang good sower and the bad sower. Ang nais ng Panginoon, ang butong natanim sa ating puso ay mamunga. Tayo managana at magkaroon ng kapakinabangan. Subalit ang kaaway, sabi po ng John chapter 10 verse 10, ang kaaway pumarito upang pumatay, magnakaw, at sumira. Ito yung karakter ng mga sower. Yung mga nagtatanim. Hindi ko naman po sinasabing ikaw yon. Sa mga kapatid, hindi ikaw yon. Amen? Pero minsan, nagiging tayo to. Hindi natin namamalayan. Lalo na kung meron tayong mga hinanakit, problema, suliranin. Paano ba naman minsan, sorry to say, di ba? May mga pagkakataon na tayo nanghihiram ng pera, pangangailangan. Hindi na natin na ibabalik sa tamang panahon at oras kung kailan tayo nangako sa kanila. Kaya minsan yung taong nautangan natin o nahiraman, na umaasang magbabayad tayo, nagdideklaro tuloy ng masamang salita na hindi natin nais marinig. Amen? Totoo po ba? Kaya minsan, kung ano yung ating agreement, hanggat maaari, gawin natin yung tama at totoo. Amen? Kung nakahiram tayo paminsan-minsan, ibalik natin sa tamang oras at panahon kung kailan natin ito ipinangako sa kanila. Kaya minsan, nakapagsasalita, tapos wiwikaan ka pa, akala ko pa naman, Kristiyano yun, pastor pa naman, nangangaral pa naman ng salita ng Diyos, pero kung makapagsalita, wagas. Di ba may mga tao pong ganyan, ang daling mag-judge. Wag ganon! Sabi ng Itbulaga, wag ganon! Kailangan maging sower tayo. Kailangan makita sa atin yung pagmamahal, respeto, paggalang. Dahil kung paano tayo tinuturuan at tinutuwid ng ating Panginoon, dapat ito rin ay ating iparanas sa ating mga kapatiran, kaibigan, kakilala. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? At ang pangalawa, both progress together. Sabi po sa verse 26 to 30. At ganito po ang ating matutunggihan. Nang tumubo at mamunga ang trigo, lumitaw din ang mapaninang damo.
Kaya't pumunta ang mga utusan ng may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba't mabuting binhi lamang ang hinasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? So nagtataka po ang mga manggagawa ng triguhan. Katulad minsan ng iyong katabi ngayon. Di ba naghahayag ang mga lingkod ng Diyos every Sunday ng mga mabubuting at magagandang pangaral buhat sa salita ng Diyos? Amen po ba? Pero bakit parang wala tayong nakikitang bunga sa inyong mga katabi? Tingnan nyo nga po ulit yung inyong mga katabi. Minsan tinatanong natin yan, araw-araw sumasamba? Linggo-linggo, nasa church? Lumalago, lumalalim. But progress together. May mga taong, hindi ko naman po nilalahat, may mga taong mabilis lumago sa gawain, sa salita ng Diyos, at may mga tao din namang madaling maupin sa salita ng Diyos. Amen? Katulad nga po nitong ating ilustrasyon natin binabasa, wet enters same activity. Same activities of wet enters. Na merong parehas na kung paano ginagawa ang pag-aalaga, pagdidilig, pagtatanim sa mga damo at sa mga trigo. At ang pangalawa, same appearance with the wet. Napakahirap po minsan kung hindi isa kang farmers. Mahirap ma-recognize ang pagkakaiba ng damo at ng trigo. Amen? From the start na siya ay sumupang, hindi mo makikita ang pagkakaiba ng damo, tsaka ng palay o ng trigo. Nakita niyo po ba yung dapog? Sino po yung mga farmers before? Yung lola ko po, kami po yung merong palayan, tenant, ang aking lola. Nakita ko po yung dapog o yung palay. Pag ito po ay tumubo sa isang lagayan, hindi mo talaga ma-recognize ang damo. Walang pinagkaiba. Kaya hihintayin mo talaga yung panahon na sila'y lumaki. They have the same appearance with the wet. Thirst and wet have the same appearance. Parehas na parehas. Pero dahil sa experience, sabi po ng mga manggagawa, bakit nagkaroon ng damo sa triguhan? Di ba ang iyong itinanim ay mabuting buto lamang? Bakit mayroon ngayong tumubong damo? Ito isa lamang ilustrasyon. And kung ito ilalagay natin in reality, bakit may mga Kristiyanong nagtatagumpay? Pero bakit may mga Kristiyanong bumabaksak? Bakit may mga Kristiyanong nagbabackslide? Bakit mayroon mga taong nagpapatuloy at naglilingkod sa Panginoon? Bakit may mga taong mga pinagagaling? At bakit mayroon mga taong nangamatay na? May mga question tayo, may mga katanungan tayo dahil ating nakikita, ating natatanaw, at ating hinahanap yung bunga ng salita ng Diyos sa ating buhay o sa ating kapwa. Tama po ba? Hinahanap lagi natin yung bunga. Pero dahil nga po sa ating experience, minsan, mare-recognize na lang natin ang pagkakaiba ng dalawang ito kapag panahon na ng pag-aani. Thirst and wet have a different abundance o different abundance of wet. Makikita natin ito kung paano ang mga lingkod ng Diyos ay pinagpala ng sabay-sabay. Makikita natin yung pinagkaiba ng trigo sa damo. Yung mga trigo, laging nasa loob ng church pag pinagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya lahat nandito ay blessed. Amen? Pero hindi ko naman po sinasabi, yung mga nasa online ay mga damo dahil wala rito. Pero mostly, kapag ang tao pinagpapala na, marami ng ani, nawawala na sa church. Hindi na naglilingkod. Pag kami natutunan, meron ng kaalaman, may karunungan na natutunan, nagiging busy na sa profesyon. Nawala na ang first love sa Panginoon. Gusto niyo po bang maging maunlad sa ating buhay?
Sino ang gusto maging maunlad? Taas nga ang kamay na gusto maging maunlad. Amen? Lahat tayo gusto maging maunlad in all areas ng ating buhay. Kaya gamitin natin ang salitang unlad. Lagyan po natin ito ng, ano po ba tawag doon? Meaning. Unlad means unahin. You, unahin. And natin. Susunod, L, unahin lagi ang Diyos sa ating buhay. Sigurado lagi tayong magiging maunlad. Amen? In ups and down ng ating buhay, lagi dapat nating uunahin ng Diyos. At ang napakahirap unawain at intindihin po dito, alam niyo po ba, sa aking nakita at natanaw, sabi ng verse 34, Lord, gusto niyo po ba na bunutin ko ang damo, pero inawat sila ng owner? Ang sabi niya, wag, hayaan mo munang lumago ang damo at ang trigo. Napansin po ba natin ito? Bakit kaya ginawa yun ng Panginoon? Bakit kaya? Kasi sabi niya sa kanyang paliwanag, in the following verse, kapag tinanggal daw niya ang damo, maaring masira ang trigo, mawasak, at hindi na ito magbunga, at hindi ito managana sa magandang plano at naisin ng Diyos sa ating buhay. Pero sometimes, ganito po tayo kung mag-isip, katulad ng lalaking upahan, Lord, tanggalin niyo na po nawa yung problema at pagsubok sa buhay ko. Lord, tanggalin niyo na si pastor. Lord, si sister. Lord, yung asawa ko. Pero sabi ng Panginoon, wag. Diyan muna yan sa tabi mo. Amen? Kasi sometimes pagka meron tayong mga painful experience, may mga bad situation tayong nararanasan, tapos meron tayong asawa, nobyo, at mga kaibigan na inaasahan natin makikinig sa atin, pero hindi tayo pinakinggan, minsan nagtatampo tayo sa kanila. Minsan nagagalit tayo sa kanila. Lalo na kung siya ay ating pinautang, pinahiram, tapos hindi nagbayad. Di ba galit na galit tayo? Say amen niya sa mga taong nakaranas sa experience. Halimbawa ko lang po ito, ano? Kasi dito tayo limit na nasusubukan. Kasi ang mga anak ng Diyos mababait at maunawain. Amen? Bukas ang puso sa pagtulong sa kapwa, lalo na kung kapatiran. Dahil ito yung sinasaad ng Diyos. Pero minsan may mga tao po talaga na nagkukulang, hindi ko naman po sinasabing abusado. So minsan kasi talaga may mga tao talagang tinatawag tayong money maker. May mga tao po talagang ganyan, na kahit anong bisyo o anong gawin niyang sa kanyang buhay, pinagpapala ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Kung hindi po kayo naniniwala, sinasabi ko, basahin niyo lang po ang Genesis chapter 39 to 40. Sorry. Sa buhay ni Jose. Si Jose, na gumawa ng mabuting bagay sa kanyang mga kapatid, pinagtaksilan, binugbog, at pinagbenta sa merchant na manlalakbay. At ngayon na kay Potiphar siya. Gumawa siya ng mabuting bagay kay Potiphar, subalit ang kanyang asawa ay binigyan siya at inakasuhan ng rape. Inilipat siya at kinulong. Pagdating sa jail warden, naging tagapamahala siya ng kulungan. Amen? At in the long term, kahit mismo ang hari ng Egypt, pinagkatiwala sa kanya ang buong Ehipto. Mapait po ba ang nangyari sa kanyang buhay? Yes, definitely. Pero dahil kasama niya ang Panginoon, lahat ng kanyang gawin pinagpapala. Sabi sa Genesis chapter 39 verse 2, the Lord is with him. Kapag nakasama natin ang Panginoon, lahat ng gawin natin pinagpapala. Amen? Lahat ng isipin mo, pagpapalain. Dahil ang gusto ng Panginoon, maging mabunga ka eh. So lahat ng nasa isipan mo, lahat ng planuhin mo, at yan ay inaksyon na natin, I do believe personally magpo-prosper. Amen?
That we are more than conqueror. Parang hindi kayo naniniwala. Hindi po ba kayo naniniwala ng nais ng Panginoon tayo ay maging hari at reyna, na tayo pagpaliin, na tayo ay maging ulo, hindi maging buntot? Nakita ko na po yan sa mga ilan po sa atin, na ang dating buhay ay ganito. At nakalulungkot nga po, sa aking mga experience at nakita, halos lahat po ng nanatili sa church pong ito, pinagpapala ng Panginoon. Amen? Yan po ang nakita ko't nasaksihan. At nakita rin po yung mga taong lumabas sa church na ito. Hindi na po ako magsasalita kung sino po sila, pero nakakaawa at nakakalungkot, sorry. Thank you po. Nakakalungkot na makita yung kalalagayan po nila. At one time nga po, nang amin itong pag-usapan ng ating kapatiran sa Laguna, siya din pala ay naging observer. At sabi niya, Pastor, totoo nga po iyon. Kaya po ako, takot na umalis sa CSF Church. Baka mangyari sa buhay ko yung nangyari sa mga sisters, sa mga momsi na kasama ko. Kaya nakita ko po yung buhay niya, talagang pinagpala pong mahiging. Alam niyo po kung sino to? Si Sister Marie. Yung Marie sa Laguna. Kasi siya po lagi kong kausap pag napunta po ako doon. Halos lahat po, 90% ng member ng CSF Laguna ay umalis na. At nalulungkot po kami na makita at madinig. Hindi ko man po sinasabing lahat ng umalis ay napariwara ang buhay, subalit mostly ay bumaksak po talaga. Pero hindi ko lang po sinasabi na manatili po kayo dito, ay aasenso kayo. Na yayaman tayo. No. Ang masasabi ko lang po, kung tayo mananatili sa Panginoon, yayaman tayo. Kahit saan kayo pumaroon. Amen? Dahil hindi naman sinabi ng Panginoon, kung kayo mananatili sa CSF Church, marami kayong magagawa, magiging mabunga kayo. No. Pero sabi ng Panginoon, kung kayo mananatili sa akin, at ako'y mananatili sa inyo, ano man ang inyong gawin, kayo ay mamumunga ng sagana. Amen? Dahil ang problema po kasi minsan pag umalis tayo at lumabas sa church, naglaylo, nagpalamig, nagpahinga, natulog, ang kaaway ay darating upang tayo ay guluhin, upang tayo ay takutin, upang tayo ay sirain, upang ang lahat ng nasa atin ay nakawin, patayin at sirain. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang tutulog-tulog. Tingnan mo nga ako, natutulog na. Amen? Kita po natin sa ilustrasyong ito, totoong salita ng Diyos, sa konting pahinga, konting halip-kip-kip, ang kaaway at ang kahirapan ay kusang darating sa ating buhay. Sabi ng Proverbs. Ayaw natin maghirap. Amen? Kaya huwag ka laging tutulog-tulog. Kailangan kang gumagawa. Amen? Kaya nakita po natin dito, there are the same, both of them have a progress together. Yung damo at ang trigo. At ang pangatlo, nasa pangatlo na po ba tayo? Ang pangatlo po, both were processed together. Both were processed together. Nang panahon ay lumipas na at narito na ang pag-aani, mayroong dalawang bagay na pinagagawa ang Panginoon. Sabi po sa verse 30 ay ganito, hayaan na lamang ninyong lumago ang kapwa damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang damo na inyong bibitkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. May dalawang bagay na pwedeng mangyari sa mga butong na lumago sa ating puso at sa ating isipan. First, the tares were burned and the wheat was burned. Magkaiba po ito. Kapag ang damo ay lumago, itititipunin
Although kahit ito'y namunga, subalit ito ay walang kapakinabangan. Sorry to say and sad to say, how many years na po ba tayo sa church na ito? 25 years? 20 years? 15 years? 5 years? Or newcomer? Pero, kapatid, baka hindi ka pa napapakinabangan. Hindi ka pa nagagamit kahit magpunas man lang ng silya, magwalis dito sa loob ng church. Gumawa ng mabubuting bagay sa kapwa natin, sa iyong anak, sa iyong magulang. Gano'n na natin katanda, ang edad natin, bakit natin napaglilingkuran ang ating mga mahal sa buhay. Pakinig tayo ng pakinig every Sunday ng salita ng Diyos. Pero para lang tayong mga damo. Walang pakinabang. Fruitless. Walang ginagawa, pasarap sa buhay. Mga pasaway. Pero araw-araw, linggo-linggo, nasa church, nagsisimba, umaawit, naglilingkod. Pero walang bunga. Ano ang sabi ng Panginoon? Hayaan mong tipunin at ating susunugin. Nakakatakot, hindi po ba? Maaari ano yung susunugin? Susunugin niya ang lahat ng property mo. Susunugin niya ang lahat ng kabuhayan mo. Susunugin niya sisirain niya yung relationship mo. Dahil minsan, sad to say, sometimes, sobrang tagal na nating Kristiyano, tayo ang nagiging cause ng division sa loob ng church. Sometimes, ang tagal na nating Kristiyano, tayo ang nagiging dahilan ng pagkawatak-watak ng ating pamilya. Sometimes, ikaw din ang nagiging dahilan ng bulilyaso sa inyong trabaho. Kahit Kristiyano na. Sabi mo kapatid! Hindi ikaw yon. Sabi mo, kapatid! Hindi ikaw yon. Pero minsan talaga pong nangyayari, hindi po ba? Kaya nawiwikaan po tuloy ng iba. Akala ko ba Kristiyano yan? Nadinig niyo po ba yon? Bakit ganyan siya? Naglilingkod pa naman, walang pagbabago. Pero ang kagandahan po nito, pag tayo nagpapatuloy, sabi po doon, the wet was burned. Titipunin ng Panginoon yung mga trigo na namumunga. Pagsasama-samahin niya, parang tayo ngayon. Amen? Dahil alam ng Panginoon, tayong lahat dito namumunga. Hindi tayo mga damo. Amen? Tayo ay trigo. Hindi tayo mga kambing. Tayo ay mga tupa. Amen? Kaya tinitipon tayo ng Panginoon sa isang kamalig. Kahit we have a different behavior, manner, naririyan ang bawat isa sa atin para sa ikalalago at ikatitibay ng bawat isa at sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hindi lamang po dito sa CSF Church, kundi sa bawat sulok ng mundo na nais gamitin ng Panginoon sa ating buhay. Amen? At kung hindi pa po natin nararanasan yung bunga sa ngayon, huwag po tayong mainit. Be patient. Amen? The day you planted the seed is not the day you eat the fruit. Hindi naman po kung kailan ka nagtanim o yung itinanim na salita ng Diyos sa iyo o mga napakinggan mong salita ng Diyos ngayong umagang ito ay makikita na po namin ang resulta. Hindi ko po namin kayo hinahatulan, pero ito ay dumadaan sa proseso. Amen? Step by step. Kailangan lang po nating maging matiyaga, stay humble, and don't give up. And never give up sa mga mabubuting ginagawa natin, sa pagdalo natin sa gawain ito. Amen? Dahil naniniwala ko, in the long run, tayong lahat ay mag-aani. Yung salita ng Diyos na natalim sa ating puso't isipan, mamumunga yan, kapatid. Hindi man sa ngayon. Lagi ko pong dinideklara sa inyo po ang Isaiah chapter 60 verse 22. Ang sabi ng Panginoon, I, the Lord, I will make it happen in right time. So meron tamang panahon ng Diyos. Huwag kang mainip. Kung ngayon hindi mo pa natatanggap ang kagalingan, physical, hindi pa nare-restore o na re-reconcile ang relationship ng iyong asawa, ng iyong anak at ng iyong
asawa o ng iyong biyanan. Huwag kang mainip kung dumadaan ka pa sa proseso. At ang panghawakan natin, mayroon tayong aanihin kung hindi tayo mag-give up. Amen? Excited na po ba kayong makita yon? Excited na po ba kayong maranasan yon? Parang hindi pa eh. Parang kulang pa. Naiinip na tayo. Alam niyo po ba na ang nakakatuwa sa isang pagtatanim? Katulad ng puno ng mangga. Sa una, ay napakahirap po magtanim kung ang itatanim niyo ay puno ng mangga. Bakit po? Dahil pag nagtanim tayo ng puno ng mangga, ito'y ating aalagaan. Ito'y ating iingatan. Ito'y ating babakuran hanggang yumabong at lumaki at ito'y masasabi natin established na. Pero hindi ganun pa rin natatapos. Bakit po? Maghihintay pa tayo ng 5 to 10 years bago siya mamunga. Amen? Hindi to katulad ng isang munggo na kapag iyong ibinabad sa maghapon, bukas, mayroon ka ng lumpiang toge na iyon na ang kakainin. Paborito ang lumpiang toge. Amen? Hindi po ganun ang salita ng Diyos. Malimit ito, it take a lot of time na mapulpil ang mga pangako at mga pinangahawakan natin na salita ng Diyos. Pero ang kagandahan po nito, kapag dumating na ang due season, sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, do not worry to do goods. In due time, we shall reap if we fail not. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon tayo mag-aani kung hindi tayo manghihinawa, hindi tayo mapapagod. Amen? Huwag tayong magsawa sa pananalangin, huwag tayong magsawa sa paggawa, huwag tayong magsawa sa mabubuting bagay na ating sinusunod at pinakikinggan at patuloy na pagbibigay, pagtulong sa ating kapwa, maging sa church na ito. At pag dumating na ang tamang panahon ng pag-aani, katulad ng puno ng mangga, pag panahon na ng tag-aani, nabubulok na ang bunga. Kusa nang lumalakpak kahit hindi mo pitasin. Bakit? Saganang-sagana ka na sa bunga. Amen? Pati ibang tao nakikinabang na sa'yo. Yung bunga kasi tuloy-tuloy kasi hindi ka na kayang sirain, hindi ka na kayang patumbahin ng pagsubok, hindi ka na kayang tibagin dahil malalim na ang iyong pundasyon, malalim na ang iyong mga ugat. Kaya sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, be rooted in the Word of God, na tayo matanim ng mas malalim sa salita ng Diyos. Matanim tayo dahil kung ito'y matatanim ng maayos, yung bunga, every season, namumunga. Amen? Namumunga, sabi ng Psalms chapter 1. Ang katulad mo daw ay isang puno na natanim sa batisan, na siya'y namumunga sa tamang kapanahunan. Kaya kapatid, pag dumating na yung panahon mo, be a good steward. Sabi mo, kapatid, be a good steward. Kapag iningatan mo yung salita ng Diyos at ito'y namunga, I do believe personally, ito'y tuloy-tuloy na. Amen? Hindi na ito magbabagaw, hindi na ito mawawala. Kailangan ng mga anak ng Diyos, paganda ng paganda, pasigla ng pasigla, palago ng palago, payaman ng payaman. Hindi po ito networking. Hindi po kami networking dito. This is a godly business. Ito ang katotohanan at katunayan na pag tayo nanatili sa salita ng Diyos at tayo mananatili sa Kanya at sinananatili sa atin, makikita po natin yung paglago at pag-asenso natin physically, emotionally, and spiritually in every areas of our lives. Amen? Kasabi po ng aking pamagat, the fruit of your word. Paano mo iningatan ang butong natanim sa iyong puso? Paano mo ito inaalagaan? Paano mo kinukultivate ang salita ng Diyos? Dapat ang salitang natanim sa ating puso, dinidiligan natin yan ng panalangin. Dapat inaalagaan natin yan. Pinoprotektahan natin sa ating mga gawain. Kaya sabi ng Hebrew chapter 10 verse 25,
huwag natin kaligtain ang mga ganitong gawain. Dahil doon yung salita ng Diyos, patuloy siyang lumalago. At ito'y mamumunga ng 30, 60, at 100 na po. At alam niyo pa ang pinakamaganda po dito sa aking nakita? Yung butong natanim sa inyong puso, sa inyong isipan, it will harvest more than you sow. It will multiply. Amen? Ilang buto ang itinanim mo? Ilang salita ng Diyos ang pinangahawakan mo? Kapag ito ay yumabong at ito ay namunga, yung butong o ang salita ng Diyos na natanim sa iyong buhay, dadami ng dadami. Amen? Lumalago. Kaya nandun nga po yung Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Holy Spirit. Memorize po ba natin ito? The fruit of the Holy Spirit? Love, peace, and joy, kindness, gentleness, and perseverance. Ito yung nine kind of the fruit of the Spirit. Katulad ng isang babaeng nagbubuntes. Ilang buwan po nagbubuntes ang isang kababaihan? 9 months. Kapag po ang bata ay gusto na lumabas sa 6 na buwan, anong tawag po dito? Premature. Pagka 7 months, premature pa rin. Pagka 8 months, premature pa rin. Pero ang tama ay 9 months. Tama po ba? And the fruit of the Spirit ay siyam. Kaya pag nawala ang isa, ano ang tawag sa iyo? Ano pa ang tawag? Ayan. Hindi ka kulang-kulang. Kailangan yung fruit of the Spirit. Yung siyam na yun nasa iyo. Tignan mo nga ako kung siya ay nagmamahal. Love? Meron ba siyang pagmamahal? Tignan mo yung katabi mo. Meron ba yung love? Tignan niyo po, tignan niyo po. Meron ba siyang love? Meron ba siyang peace? Sa sobrang peace, tulog na? Meron ba siyang joy? Siya ba ay kindness? Siya ba ay gentle? Siya ba ay mapagtimpi? Timpin-timpi na ba siya yung asawa? Sa iyong anak? Sa iyong kapatid? Dahil once na nagkulang ang isa sa dyan, ang tawag sa iyo? Ano pa ang tawag? Ayan. Premature daw tayo. Kaya nagtataka ko bakit yun naging siyam. Hinantulad ng Panginoon ang bungang ito sa babaeng nagdadalang tao. Dahil ayaw ng Panginoon na ikaw at ako'y maging premature. Tawag po natin dyan, premature. Pero pagka yan po'y lumaki na, ano po ang tawag na ibang tao dyan? Mongoloid. Sinto-sinto. Siraulo. Pero pinaganda naman sa panahon ngayon. Ano po ang tawag? Special child. Diba? PWD. Yan, pinaganda ng konti para hindi masyadong nakasasakit. Amen? Dahil ang gusto ng Panginoon, tayong lahat mamunga. Physically, emotionally, spiritually. So paano mo iniingatan ang salita ng Diyos na natanim sa iyong buhay? Be careful how you hear. Secondly, sow God's word wisely. And thirdly, be assured of the harvest. Asahan mo, maniwala ka, manali ka, manampalataya ka, na ang bawat salita na natanim sa iyong puso't isipan ay mamumunga. Amen? Handa na po ba tayong mag-ani? Parang hindi pa. Handa na po ba tayong umani? Are we excited for the harvest? Sabi ng Panginoon, hindi nyo ba nakikita? 3 buwan, 4 na buwan na lang ay anihan na. Ngunit kulang ang mag-aani. Maraming aanihin, ngunit kulang ang manggagawa. Kaya kapatid, ikaw yung manggagawang tinatawag ng Panginoon. How you cultivate the seed na yung hawak-hawak every Sunday o pinangahawakan sa iyong buhay. Dahil kung paano mo hinahawakan at inaalagaan ito, doon mo ma-enjoy at doon mo masasaksihan the fruit of your work.
Hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa sa harap ng Panginoon. I do believe personally in due time we shall reap if we fail not. Amen? Nasa sa atin po kung ano ang gusto nating makamit, matanggap buhat sa Diyos. Kung tayo po ba'y magtatanim ng mabubuting bagay o patuloy tayong magtatanim ng mga sama ng loob, ng galit, ng puot, ng pagkayamot, unforgiveness sa ating puso at sa ating isipan, sa ating mga kapwa, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating kaibigan, maging sa ating mga katrabaho o sa mga taong ating nakakasalamuha. Minsan, nagtatanim tayo ng sama ng loob hanggang masira ang ating mga relasyon sa ating kapwa. The Lord told us, love your neighbor as yourself. At ang lahat ng nagmamahal sa ating Panginoon, nagmamahal sa ating kapwa. Kaya wag po nating baliwalain ang mga salitang ating napapakinggan. Minsan nakasasakit, minsan ito ay nagkukurek. Sometimes ito ay nagre-rebuke sa atin. Dahil ang gusto ng Panginoon, maging matibay ka sa lahat ng panahon. Ang nais ng Diyos, maging matatag ka sa panahon na hindi mo alam ang iyong mga gagawin. Ang gusto ng Panginoon, maintindihan mo, maunawaan mo. Nakasama mo pa ang Panginoon, alam mo ang pinagdadaanan mo sa buhay. Siya pa rin yung ating good sower na siyang nagkukultivate, nagsasaayos, nagsasagawa, pinoprotektahan ka, iniingatan ka, ginagabayan ka, hanggang dumating ang panahon ng pag-aani, ang pag-aani ng iyong pinagpagalan, ng iyong pinagpaguran, ng iyong mga pinapaniwalaan, ng iyong mga pinaghihirapan. Hindi mo man ngayon natatanggap sa ngayon ang inaasahan mo sa Panginoon. But in due time, we shall reap if we fail not.